Sa mundo ng social media at mga nag-uumapaw na impormasyon sa internet, naging maiingay na rin ang mga tao, tagisan ng kaalaman at mga nalalaman, debate dito, debate roon, sukatan kung sino ang mas matalino, kung sino ang mali at kung sino ang tama. Lahat may gustong patunayan. Ayaw tumahimik ng mga bunganga. Nalimutan na ng karamihan ang kapangyarihang dala ng katahimikan. The power of silence. Sa panahon ngayon, people loves to talk so much dahil ang akala nila kapag tahimik ka, mahina ka. Ngunit mali yan. Hindi porket marami kang sinasabi, ikaw na agad yung superior. You are not strong. You are just loud and noisy. True power comes in silence. Kung alam mo lang kung paano ito gamitin ng tama. This video is the second part of our topic, the power of silence. Kung hindi mo pa napapanood ang first part ng video na ito, the link is on the description. Ngayon, dito ko ilalahad ang 5 instances kung kailan nararapat gamitin ang power of silence. Just don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Surrounded by fools. Ang mahihinang lalaki, nakikipagtalo yan sa isa't isa para lang sa atensyon ng publiko. Weak men argue for attention. Ginagawa nila yan para palabasin na bida sila, na main character sila. At para mapansin o hangaan, gagawa sila ng ingay na hahatak sa atensyon ng mga tao. Parang clown show lang. Usong-uso dyan ang mga reaction videos ng mga social media personalities na kung saan nagsasagutan sila at nagbabatuhan ng iba't ibang pananaw sa buhay para kontrahin ang isa't isa. Tapos content na yun, effective naman dahil nakakakuha sila ng atensyon. Yun lang naman talaga ang habol nila doon. Gayunpaman, ang isang matalinong lalaki, nag-iisip yan bago niya gamitin ang bibig niya. Utak muna bago salita. Dahil bago ka magsalita sa kahit anong sitwasyon, isipin mo muna, ang mga makakarinig ba sa'yo ay may kapasidad na makaintindi? Masasabi mo naman yan kapag ang isang tao ay tanga at mahina ang mental abilities o yung kakayahang i-process ang bawat impormasyon. Assess the person first. Kapag mahina ang utak ng kaharap mo, tumahimik ka na lang. Wag na wag ka nang mag-aaksaya ng oras at salita dahil hindi ka rin naman nila maiintindihan. Kaya nga lagi kong paalala sa outro ng bawat video sa channel na ito. Marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hindi ko kailangan ng maraming tagapakinig. Kailangan ko lang yung marurunong makaunawa. Number 2. Under manipulation. Darating at darating ka sa punto ng buhay mo na susubukan kang pigain ng tao. Gagawin nila yan para tingnan kung kaya ka ba nilang kontrolin o hindi. People will push your buttons to see if they can control you. Titingnan nila kung madali ka bang manipulahin. At kapag naging reactive ka, tipong ang bilis mong matrigger, ang bilis mong mag-react, kung ano-ano na agad ang sinabi at ginawa mo, dyan ka natalo. Ibig sabihin, madali ka lang manipulahin. Ang bilis mong mag-react sa mga bagay-bagay. Makinig ka kung alam mo kung paano manahimik, makinig at magmasid lang sa paligid o kausap
mo, malalaman mo agad kung anong intention sa'yo ng tao. Totoo yan. Ang problema kasi sa'yo, gusto mo lagi nasa spotlight ka. Gusto mo nasa iyo lagi ang mikropono, nasa iyo ang atensyon. Tingin mo sa iyo umiikot ang mundo. Hindi ka marunong magmasid, kaya ang bilis mong utuin. Hindi ka marunong tumahimik sa tabi at umalis sa spotlight. Kaya hindi mo alam, minamanipula ka na pala. Matuto kang manahimik at magmasid lang. Dahil kung tahimik ka lang, ngunit nakikita at naririnig mo lahat, mahihirapan silang manipulahin ka dahil wala silang alam tungkol sa iyo. Number 3. Unsure of the truth. Ito ang pinakadelikado na dapat wag na wag kang magkakamali rito dahil imahe, pagkatao at integridad mo ang nakataya sa oras na magkamali ka rito. Tandaan mo, kamangmangan ang magsalita tungkol sa isang bagay na hindi mo lubos naiintindihan. Tanga lang ang gumagawa niyan. Yung mga taong kulang sa pansin, nagkukunwaring matalino at uhaw lang sa atensyon. A fool speaks before he knows the facts. Maggagaling-galingan yan. Magpapanggap na akala mo alam niya na lahat para lang sa atensyon at para hangaan. Nakakaawa. Uhaw na uhaw sa validations. Ang matalinong tao, nakikinig muna yan, nangangalap ng impormasyon at saka nagpapasya sa kung dapat ba siyang magsalita o manahimik na lang. Maraming napapahamak dahil sa kayabangan at katangahan. Kaya ikaw, kung hindi ka siguradong tama at makatotohanan ang mga sasabihin mo, mas mabuti pa sa'yong manahimik na lang. Dahil kung ibibida mo na naman yang kayabangan mo, baka ipahama ka pa niyang katangahan mo. Tanga lang ang nagbibida-bida, tandaan mo yan. Puro salita, wala namang laman. Magmumukha ka lang katawa-tawa sa paningin ng totoong may alam. Pakiusap, huwag mo ipahiya ang sarili mo. Number 4. Being doubted. Likas na sa tao ang mamaliitin ka. Lalo na dito sa Pilipinas, walang maniniwala sa'yo kapag nag-uumpisa ka pa lang sa buhay. Wala ka pang bilang, wala ka pang boses, at halos hindi ka nila titingnan sa mata kapag wala ka pang napapatunayan. People will underestimate you and they will look down on you. Hindi mo mapipigilan yan. At kapag binatulan mo ang pangmamaliit nila, lalo ka lang magmumukhang maliit sa ginagawa mo. Hayaan mong pagtawanan kanila. Hayaan mong maliitin kanila kung wala silang bilib sa'yo. Kung hindi sila naniniwala sa'yo, hindi na importante yan. Ngunit ito ang wag na wag mong gagawin, ang patulan ang pangmamaliit nila. Hayaan mo lang sila, manahimik ka lang. Hindi mo kailangang i-explain ang sarili mo sa kanila. Lalo kang magmumukhang maliit at kawawa niyan. Sa halip, gawin mo lang ang dapat mong gawin. Move in silence. Work in silence. And never tell anyone about yourself. No warnings, no explanations, just actions. Number 5. Walking away. Karamihan sa atin nanggaling na sa ganitong sitwasyon. We walk away for good. Ang problema sa maraming tao, kapag aalis na sila at tatalikod na sa kung sino man, nag-iiwan pa talaga sila ng mga long speeches and messages. Tulad sa hiwalayan, ang dami-dami pang sinasabi na kesyo pagsisisihan mo to o kung ano pa man. Tapos umiiyak naman habang palayo.
pang mahihina lang yan. Use the power of silence. Kung magwo-walk away ka sa buhay ng isang tao, then walk away with power. No long speeches, no last messages. Just disappear. Huwag mo nang ipaliwanag kung bakit ka mawawala. Ang corny mo niyan at magmumukha kang kawawang clown. If you want to walk away for good, then live with no words. Dahil madalas, lilisanin mo lang naman sila dahil sa ginawan kanila ng mali. Tandaan mo ito. Walking away without words exhibits power. Isipin mo na lang ito. Nahuli mo ang kasintahan mo na niloloko ka. The best response is to live. Huwag ka nang mag-aksaya ng salita dahil wala nang value ang salita mo dyan. Magmumukha ka lalong kawawa. Don't say anything. Don't ask questions. Just disappear. It's simple and powerful. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa hanggang sa muli nating pagkikita.